Ngayong araw nga ay nagsimula na silang maghukay sa mga dugtungan ng poste. At napansin ko nga din na may putol-putol ng maliliit na tubo dito. Lalagyan nga daw kasi nila to ng simento at ito nga yung gagawin nilang spacing bar. Dahil nga sa mga susunod na araw ay magsisimula na silang magtayo ng mga poste. At uunahin nga daw ni Foreman yung sa may bandang likuran. Dahil sobrang baba nga doon at para may matambakan na din sila ng mga lupa. At meron pa nga ding dalawang butas na hindi pa nauhukay gawa ng yung ibang lupa ay doon nga nila tinambak. At tuloy-tuloy pa nga din yung kanilang pagsasalansan ng bakal dahil nga madami din silang paglalagyan. At eto na nga yung itsura dito sa ating ipinapagawa. At talaga nga namang bundok na nga yung lupa. Pang 10 araw na nga nilang gumagawa ngayon. At hanggang ngayon nga ay wala pa din kaming kuryente at tubig. Pati nga yung sa tubig namin sobrang tagal nga din maikabit. At 2 to 3 weeks nga daw yung aming aantayin bago nga daw kami makabitan. Dapat pala bago kami magpagawa ay inuna muna namin tong Meralco at tubig. Kaya naman sa may mga balak dyan magpagawa nga ng bahay, unahin nyo lakarin yung mga ganito bago nga kayo magpaumpisa. At para nga hindi na kayo namumblema at tuloy-tuloy nga yung gawa ng inyong mga workers. Dahil nga akala namin hindi naman ganun katagal magpakabit ng tubig at kuryente. At eto na nga yung aerial shot dito sa ating ipinapagawa. Siyam na butas na nga yung kanilang nahukay at bago nga kami umalis sinimulan na rin nila yung bandang gitna. Kaya naman bukas ay malaki na naman yung makikita nyo na pagbabago. At kung kailan nga nagkaroon ng barracks dito, saan naman kami hapon nakakapunta. Samantalang nung wala pang barracks umaga pa nga lang nandito na kami. Tingin ko nga sinadya talaga ni Willie na masunog ako. Sabi nga ni Foreman kailangan na daw ng aming mga workers yung kanilang ID. Kaya naman nagmadali kami magpunta ng HOA dahil nga baka magsarado na. At akala nga daw nila sa office wala na daw balak si Willie kunin yung mga ID. Dahil nga kahapon pa pala iyon tapos. Mainam na nga lang umabot pa nga kami. Pagkatapos nga namin kunin yung ID nagpasama sa amin si Foreman sa junk shop. Ang akala nga namin naliligaw na kami, yun pala malayo lang talaga. Madami nga din kasing pasikot-sikot at first time lang nga din namin makapunta dito. Feeling ko nga ginala talaga kami ni Foreman. Kailangan niya nga daw kasi makahanap na makakapal na bakal. Dahil nga yung mga ginamit nilang improvise doon sa site hindi nga kaya. Dahil nga pag nagbabaluktot sila ng bakal nauuna pa nga daw matanggal yun. Kaya ang kailangan niya talaga yung makapal nga daw. Parang yung ex mo. Ala hindi. Dahil nga hindi naman namin alam kung ano yung hinahanap ni Foreman nakatingin nga lang kami sa kanya. At baka nga pag nakailan pa kami may stress pa nga sa amin si Foreman. May mga napili na nga siyang tubo dyan at isang angle bar nga na mahaba. Kulang pa nga daw yon pero at least kahit paano may nabili nga kami. At titingin na nga lang daw siya banda sa kanila kung meron nga. Medyo natagalan nga kami dito sa junk shop kaya naman pagkatapos namin dito dumiretso na nga din kami pa uwi. At mainam na nga lang nakasama niya yung anak niya dahil nga hindi na kami sumabay pabalik. At bago nga kami umiwalay kay Foreman tinuro niya muna yung palabas nga dito. Kaya naman bago pa kami maligaw iyan muna ang update ko sa inyo ngayong araw. Kaya naman wag niyo akong kakalimutang i-follow. Bukas na lang ulit.